Naku, hindi kayo maniniwala. Papunta ako sa aksidente ng kotse na tumagilid. Tingnan nyo kung sino kasama ko. Si Ginoong Casey Liddell mismo. Casey, kailan ka huling napunta sa isang kotse na tumagilid sa aksidente? Sandali lang. Sana hindi ka iba sa sarili ko. Sana hindi ka kalawangin. May extra akong guwantes sa Hulk 2.0. Kung may guwantes ka, marami ako niyan. Kaya dumalaw sa atin si Casey, kakakuha lang niya ng napakagandang 1,954 jeep. Habang nag-uusap kami sa shop, gumagawa siya ng video content. May dumating na rollover, 40,000 pounds ng isda. Guys, magpasalamat kayo na hindi nakukuha ng kamera na to ang amoy. Seafood rollover to, 40,000 pounds ng isda. Tingnan ko nga kung nandito si Alex sa side na to. Marami akong ekstrang guwantes dito kung kailangan mo. Makikita mo ngayon kung paano gumagana ang panga kapag nakakabit na ang snatch block. Ikaw, gusto mong i-rig para sa 50% ng bigat ng container at bawat linya ay 17,000 pounds. Sa kahit anong oras, pwedeng mas mataas ang tensyon ng isang rotator kaysa sa isa. Madalas, mas maluwag sa kanya at ako ang may bigat. Kaya kailangan gamitin ang lakas ng mga rotator sa container para magalaw ito. Pagkatapos, oh. Pinananatili nitong mahigpit at maayos ang tension sa drum. Magagawa ba natin kapag naitaas mo na, magagawa ba natin ibaba ito? Ang ibig kong sabihin, Gusto mo na bang ibaba ito? Paano? 52,000. 52,000 libra ng isda. Nasa sahig lang lahat, hindi nakapalit. Ibig kong sabihin, nakasalansan lang sa sahig. Kung may aangat natin, mailalagay sa pantalan at maibaba ang karga. Kung aandar ang yard boat, oo. Tingnan mo kung nakasalansan lang sa sahig. Sabi mo, may posibilidad na gumalaw ang karga. Madalas mangyari yan. Kailangan nating tingnan kapag binuksan na natin ito. Kapag itinayo na natin ito, isa pa yan sa mga dahilan kung bakit lagi akong may 2 rotator sa container. Karaniwan talaga ang paglipat ng karga. Kaya kung nakatali ka dito at wala kang rotator sa container, hindi mo maililipat ang karga. Ganito ang gagawin natin, bro. Kapag naitayo na ito, pwede na nating i-disconnecta ito. Tapos pwede nating buhatin ang container at ilipat pabalik sa kabila para mapilitang lumipat ang karga dito. Sa ganung paraan, magiging pantay ka na. Nasaan ang loading dock dito? Saan nilalagay yung truck na ito? Ito mismo. Pupunta tayo sa harap at hihilahin natin papunta doon. Sa tingin ko, tinanggal ito para makapasok si kuya. At umaatras siya. Oo, kaya siya umatras doon. Nangyari yun. Nagkaroon ng paglipat ng karga dahil walang ibang paraan para tumagilid ito pag-akyat, maliban kung umatras o lumipat ang karga. Sa totoo lang, tuwing tinatamaan namin ng semento dito, medyo matindi talaga, depende sa bigat, pero hindi pa ito nangyari sa amin. Siguro ito na ang pagkakataon, di ba? Madali lang to kung itatayo at matutumba mo ng tuwid. Parang tayo na yon, palagi kong sinasabi sa kanila, balang araw, isa sa mga ito. Balang araw, Alice, papunta na tayo sa buwan. Kadalasan ito ay sa freeway. May mga linya na harang. May California Highway Patrol at mga motorista, pero hindi nila kayang isara ang mga linya. Dahil sa port area, laging nagmamadali ang mga tao dahil sa kalakalan. Pero dito pwede kang magbagal at walang stress. Pwede pa akong maglakad ng ganito. Ang saya nito. Mabigat ito. Mabigat. Mas mabigat ito kaysa sa karaniwan mong nakukuha. Sa tingin ko, sobra ang laman nito. Nakakalusot sila sa overloading kasi nasa bakuran lang. Maliban na lang kung maaksidente. Yung ultimator na figura at container, reefer yon. Madalas kumakita sa harap. Yung packing plant na may refrigeration, ginagamit ang refrigerated container bilang dagdag storage ng bodega. Madalas ko yang nakikita sa ilang mga prutas sa Northern California dati. Kung sinabi ng tao na kakahila lang niya palabas tapos umatras siya at nangyari dito, malamang sa malamang ay load ship yon kasi siya na mismo ang nagsabi. Hindi nakapalit, lahat ay naka-floor stock lang. Lahat magkakaroon na niyan sa isang sushi spot na malapit sa inyo. Oo. Kukunin ko ito kay Alex.
Ang astig dito ay may mga tailboard controls ka sa bawat gilid para sa underlift, pare. Madali lang. Sobrang handy. Lalo na kapag nasa freeway ka. Tanggalin natin ito dito. At ganito mo tinatanggal ang mga panga. Kaya kung sakaling mapasobra ka sa kable, o kung maghiwalay ito o kung ano paman, kaya ito nandito bilang pangsiguro. Sasalo ito. Nangyari na rin sa akin to nung hindi ko na-lock, di ba? Bam! $1,000,000 ang nawala. $1,000,000 ang nawala. At hindi na yon mababawi. Grabe. Si Alex ay nakaayos na ng buo. Mapapansin mo, may guhit na agad sa labi niya matapos ikabit ang shackle. Ganong kabilis, pare. Di ko alam bakit nagmamadali sila, pero ako chill lang. Natanggal ang snatch pot ganito. Boom, boom, boom. Tada. Madalas nilang nakakalimutan tingnan kung nakaset ang preno, kaya minsan pag itinulak biglang aandar ang buong bagay, lalo na kung may libingan. Tingnan mo yan. Tama. Pinalaya na. Kakalabas lang nila. Oo, lumipad papalabas ang tao na to, sabi niya ng lalaki sa akin. Siguro nung tumagilid yung sasakyan, lumipad siya sa ere, dinala sa ospital, pero sana ayos lang siya. Hindi ito ang gusto niyang sakyan pag tumagilid. Nako. Oh? Oh, may dala pa siyang pandarayang tubo habang lumilipat siya. Sa tingin mo, tinamaan siya sa ulo nun? Ayoko ng mabibigat o matitigas na gamit sa Capco kasi delikado pag may aksidente. Maaaring lumipad kahit saan. Katulad nun, yung tubo na yon lumilipad-lipad lang sa loob ng ganong kalaking espasyo kasama siya habang gumugulong. Sobrang sikipa at lahat-lahat. Oh, wala ka talagang matatakasan dyan. Yan ang... Grabe. Grabe yan. Hindi ko kailanman ilalagay ang parang toolbox sa loob ng Capco o kung ano man. O kahit paano, siguraduhin na nakasecure ito. Hintayin mo na lang ako dito, mabagal ako. Josh, siya nga pala ang mabilis. Ikaw ang nagsabing ikaw ang mabagal. Ako ang itlog. Tinuturuan ko siya para makita at maalala niya kung paano gawin ito. Hindi mo alam, baka magkaroon siya ng lalagyan ng isda sa hinaharap at sasabihin niya, grabe, naalala ko nung ako si Josh. Uy, may isda ba kayo sa taas? Ayaw namin ng mga bola. Gusto ng mga boss malaman. Bumibili sila ng truck. Iniisip ko magkano kaya? 1,000,000. Oo, kasama na lahat ng kagamitan. Hindi. Yung beater belt chassis, 2,026 lang. 589 kasama ang Miller 50-ton dual horsepower platform. Yun pa lang kasama ang final excise tax at buwis. 970. 980, halos 1,000,000 na. Yung kagamitan pa lang, bro. Yung rigging mga 3,000 at 1,000. Itong mga snatch block, mga 1,000 at 200, isa. Ngayon, tinali mo na para hilahin ang linya palabas. Oh, sir. Tapos babalik ka pababa ng 10 milya 100. Oh, kita mo. May alam ka rin, bro. Parang ginagawa mo na talaga to. Sa tingin ko, sobra kang malawak. Tingnan mo, napansin ni Ana ang OX cables. Mahirap tanggalin dahil gaan at nagbubuhol kapag tinaas, pero madali kung jawbones ang gamit. Titingnan ko yan. Base sa napanood kong video, kailangan pala itong ikabit sa likod, kaya ayaw ko noon. Gumagawa sila ng bracket para sa iba't ibang truck.
Dito papasok lahat ng pag-oorganisa mo. Oo, pinapabilis nito lahat ng nahanap ko, kaya parang tama sa isang pagkakataon. Kailangan mo ito. Nakuha ko na lahat ng gamit ko, kaya kailangan ko na lang silang ilipat. Mahalaga talagang maging organisado. Kasi halos kukunin mo na lang, kukunin mo ang sling mo, nandyan na, kukunin mo ang shackle mo, nandyan na, kukunin mo ang container link mo, nandyan lang. Handa ka nang mag-boom at mag-hook. Yun lang, mabilis lang. Mabilis namin ginagawa ang mga rollover dahil bahagi ito ng organisasyon. Kaya kung naghahanap ka sa truck, uy, hanapin ko lang to. Oh, alam mo, swerteng sling ko to, ganito at ganyan. Aabutin ka pa ng 20-30 minuto para hanapin at ayusin ang gamit mo ng tama. Alam mo, Oh, sobrang bigat. gandang huling piraso ng palaisipan. Tingnan mo, nagsimula siya bago ako. Baka maunahan ko pa. Ay, lumagpas na. Salamat. Abutin mo itong taong ito. Ay, hindi magiging masaya kung madali at malinis lang. Madumi. Tama pa sa bulsa ng lalagyan. Oo nga, siguro mas mabuti na itong mga lumang palatandaan ng isda. Ayan na. Isa kang locker, nakakandado ka, mahigpit ang pagkakakandado, kaya walang kahit ano ang pwedeng lumabas kahit saan. Iyan ang madalas kong gamitin. Sa mga patayong container sa ibaba, ginagamit ko ang kandado ng container dahil umiikot ang mga ito at kayang magdala ng 33,000 pounds. Doon talaga ang gamit ng mga iyon. Ang shackle ay para sa side loading. Pareho lang gagawin mo gaya sa itaas o gagamitin mo ang itaas. Di ko kailangan ng 10-footer kasi ito ang suporta sa container. Kaya kailangan mo ng dagdag na haba. At itong platinum sling, ang pinakamalapit na bagay na makukuha mo na may cut resistance sa isang sling. Kaya hindi ko na kailangan ng protection dito. Ito ang catch, kaya habang inaangat ito, sa huli titigil din ako sa pag-angat at lahat ay magiging catch. At para dyan ito. Grabe. Ilang container na ang naakyat mo dyan? Hindi mo na mabilang, daan-daan, libo-libo, siguro. Kaya, dahil sa anggulo ko, parang ayokong hilahin ng deck winch yung axle. Ang ginagawa ko, binababa ko ang lubid, pupunta ako gamit ang snatch block, saka ko hinila. Hihilahin ko mula sa harap. Alam mo bro, 1 yarda lang to. Sige, hindi ko na nga kailangang ipako to. Hindi. Sobrang ikli at matigas, di magwawhip, di siya parang Ikot ba yan kapag mas mahaba ang chassis? Kaya saluhin mo lang. Saluhin mo lang sa mataas na plated na chassis, sabayan, at itapat mo lang dito.
hindi ito magwa-whip. Oh, Tingnan mo, naka-plate na at naipit pa dito. Solido. Hindi nagagalaw yan. Totoo yan. May kwintas ka sa kabal. Dadaan ako dito, pabalik. Kaya kung mahuli ko lang sa likod. Kaya ilalagay ko na lang ang kwintas sa frame kasi may mga rim na 2 butas lang. Hahawakan ko lang dito, sa likod at harap ng kahon ng baterya. Gagamitin ko ito bilang hawak. Iyan lang ang kailangan sa maliliit na bangka sa bakuran. Ay, henyo. Ang ganda. At may bago akong bagay na papalitan, bro. Diyan mismo sa maliit na siwang na yan. Baka kailangan ko pang gawin ito. Tapos igulo. Sige, pare. Handa ka na ba sa paglipad? Kukunin ko lang yung cellphone ko. Nasa charger pa kasi. Bagong laruan. Tinatawag namin itong serbisyo ng paghatak ni Pepe. Serbisyo ng paghatak ni Pepe. Ikot mo ito palayo sa camera. Tandaan mo, Alex, bigyan mo ako ng go signal. Ayan. Hayaan mo na yung post. Doon mo makikita kung seryoso siya. Tingnan mo, umaakyat na ang Argo. Ang tigas talaga. Oo nga. Ngayon, lalagyan lang natin ng konting tensyon ang dilaw na linya na siya kong huli. Malalaman mo ang bigat kung mabagal lumabas ang container. Mabigat to, pare. Alam mo, may load sensor ako sa boom. 20,000 pounds sa side ko lang. Nakikita ko, 61% capacity. So kayo, nagbubuhat kayo ng 40 ngayon. Dapat mong pag-isipan yan, sensor lang naman yan ng boom. Naka 45 degrees na rin siya habang nasa lupa pa ang gulong. Mas maganda sana kung ginawa to sa lift-off, mas mabigat pa sana. Sa ngayon, mga 21,000 pounds ang nakita ng boom ko. Ang boom, ang boom.
Tingnan mo yan. Kaya nating panatilihing matatag ito lagi. Thumbnail shot ang tawag dito. Gusto ko itong maliliit na yard goat. Tingnan mo kung gaano ito kadiretso kasama ng container. Parang eksakto kahit hindi na kailangang spike. Tapos na ang thumbnail. Bumalik ka at ayusin mo ulit. Tingnan mo kung gaano katigas yung yard goat na yan. Ang galing pare, walang espasyo doon. Naipasok ko ng tama dito sa braso mo. Sakto, Diyos ko. Ang problema, nasa parehong pwesto pa rin ang karga. Gumulong lang. May tension ka pa rin. Tensyon. Huwag kang mag-alala, malamang di pa ito tapos. Malakas gumalaw ang bagay na to. Gusto mo bang dalhin lahat dito o alisin? Nasa parehong pwesto pa rin. Sobrang galaw pare, wala ka bang tensyon? May tensyon ako sa side ko. Babalik pa rin sila. Oo nga, ibig kong sabihin, oo, tama. Kapag binitawan mo yan, babalik ulit yan. Kaya mo bang iswing papasok iyon? Mas gusto kong kunin at iswing palabas ito. Bababa ako. Sabi mo, 4 na yugto ito. Gusto mong subukan ibalik agad sa kabila kung pwede. Pabor, silipin mo kung aandar ito habang hawak ko pa. Hindi ko babawasan ang lalagyan. Hahatiin lang natin. May tension na ito, kaya ayos ka na. Susubukan naming hatiin ang bakuran. Tingnan kung aandar ito. Kapag umandar, ilalabas natin at saka ililipat ang lalagyan. Hindi, maliban na lang kung magdadagdag pa ng rigging at mag-cross chain. Magulo na. Mas mabuti kung wala na yon. Bubuhatin na lang natin, tama? Iikot tayo sa kabila. Tingnan kung gagalaw ang laman sa mga kahon. Tama, lahat ng isda ba yon? Oo, dapat ba? Dapat ba nila itong buksan, kumuha, o hindi? Pwede nating subukan ilipat ngayon. Kung maayos, pwede mo nang dalhin sa dock, ibaba, at ayusin. Ilan kaya dito ang ganun ang proseso? Sige, pwede mo bang hatiin at kunin ang 4? Sige lang bro, kaya natin to. Ayokong pabayaan ka dyan sa labas. Sige, o siya. Oo, ayusin natin to. Kung dala mo jeep mo, pwede mo hilahin. Hindi, kaya natin. Nakuha niya. Sige. Uy, yung auxiliary. Sandali lang. Tatanggalin ko muna yung isang linya na nakakabit sa traktora. Handa na ba siya? Kukunin natin yan sa matigas na kable. Baka di pa bumibitaw. Oo, medyo mas pantay na. Ibig mong sabihin, mas nagiging pantay na. Oh. Taasan mo yung lalagyan. Kasi parang may sumabit. Sandali lang. Mas maganda. Diyan mismo, subukan mo. Diyan mismo. Mukhang may paglabas diyan. May puwang sa gilid na ito. O siya, yung puwang na yan. At hindi ko sasayangin ang ballpen.
Yan na ang pinakamaganda na kaya kong gawin. Subukan mo yan. Bitawan mo na. May tagas ng hangin sa isang lugar. May kinikita, di ba? Narinig ko, may maagang tagas ng hangin kaya ako lumabas. Paano kung direktang magpasok ako ng airline doon? Hindi ba ginawa niyo na ni Dave yon minsan sa buwan? Oh, kukuha ako ng konektor. At yon ang hangin. Tama yon! Oh, yan ay palatandaan ni Gopi. Hindi, pero di ko nakita ang pagtatapos. Oo nga. Sige, totoo yan. Oo, dito natin ilalagay ang hangin. Sige. Hayaan mo akong tumulong. Hoy, alam mo ba ginawa ko? Nagbago lang. Talaga ba? Nagbibiro ka ba? Nagbibiro ka ba? Sinusubukan mong maging mabait at hulihin para lang maging perpekto ang proseso para dyan. Tama ba? Kaya technical, ang pwede nating gawin ay parang hydraulic hose. Yan. Oh, goma na hose yan. Siguro ang pwede kong gawin ay ilagay ko yung isa sa mga hose ko. Tapos lagyan ko ng fitting dito at hawakan ko lang hanggang sa bumitaw. Tama ba yon? Oh. Sandali lang, dahan-dahan lang. Oo nga. Hawakan mo lang dyan. Lagyan ko ng tensyon sa harap. Sige, ikutin mo pa kanan. Kaliwa mo pala, actually. Hindi. Ikutin mo. Pihitin mo hanggang dulo. Sige, atras. Umatras ka. Sa kabila. Sige. Hindi maganda yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang ganda ng diskarte mo dyan, pare. Ang ganda. Ang galing. Magandang thumbnail yan. Si Casey Liddell na iligtas niya ang pagtaob niya. Hindi nila magagawa yon kung wala ako. Hindi. Maghapon tayong nandito. Sige pare, tingnan natin. Susubukan nating ibalik. Wala talagang paraan. Hindi. Dito mismo ngayon na. Oh! Baka hindi na kailangan ng marami kung ganoon kataas. Pinupuno nila hanggang bubong. Pero minsan sobrang siksik, wala ring silbi.
Dapat din isaalang-alang na ginagawa natin ito sa mga off-ramp na may liko minsan. Maaaring dahil lang na mas mababa ang gulong nato at doon sa bakuran, mas mababa rin yung gulong, kaya pwedeng makaapekto rin yon. Hawakan mo, Alec. Iaabot ko ang boom. Sige, tama na yan. Handa na. Ako na ang hahawak ngayon. Sige, handa na. Tara na. Oo nga. Una, paliparin muna natin. Bitawan ang huli at hayaang tumagilid papunta rito. At maririnig mo ang 50,000 libra ng isda na bumabangga sa pader ng container na to. Sige, hihintayin kitang sumunod. Si Alex ay may isa sa mga aso na ginagawa ko. Kaya si Alex ay nakahiga sa bituin sa loob ng kahon. Ayun, nandiyan na pala. Uy, kapag nasa ere ka na, gusto kong makita kung ano ang sinasabi ng boom sensor ko. Ngayon na talagang nasa ere na ito. Ipasok mo pa itong side na to. Sige, nasa ere ka na. Hindi ka maniniwala. May 44,000 pounds lang sa dulo ko sa harap ng cap dito lang. Tignan mo. Hindi nagsisinungaling ang boom sensor. 134% kapasidad. Wala yan, di mahalaga sa akin. Kaya kumuha ako ng dual H-beam. Uy, magkano nga ulit ang sabi mo na laman nito? 52,910. Tama ba yon? Yan ang nitong timbang para sa lalagyan ng ball chassis. Oo, yan ang produkto. Kasama na rin dito ang refrigerator. Kaya yon na yon. Wala naman akong nakikitang ikaw. Siguro dahil mas mataas ako. Itaas mo pa ang mga kable mo. Itapat mo ako sa landing gear. Tingnan mo kung bababa yon. Hindi. Itong taong to, isang bagay sa industriyang to. Pare, ganun talaga. Halos hindi sila nagsasabi ng totoo. Kapag sinabi nilang 34 na po yun. Kapag sinabi nilang 40 yun. Kapag sinabi nilang 52, 60 na yun. At pagkatapos, yung bigat ng chassis at container mismo, yan ay reefer. Dagdag pa yan ng mga 10, 12,000 pounds na pinagsama. O, isa pa. Malamang mas mabigat sa harap. Malamang mas mabigat sa harap, Alex. Ako yata ang may hawak ng bigat. Sabihan mo lang pag handa ka na para baliktarin. Maganda nilagay mo yung malaking truck sa maliwanag. Kinuha ko to dahil ayokong mapahiya sa malaking flipper na handa na. Kaya kailangan mo lang gawin ng ganito. Sulit ang pagod. Oo, naririnig mo yon. Sa tingin ko ay sapat na yon, pare. Gusto mo bang ibaba ulit? Madali lang yon, narinig mo. Malakas. Di ko alam kung nakuha ng camera, pero narinig ko mula sa gilid. Dagdagan ko pa. Gusto kitang tapatan. Ayos na tayo. Sinubukan mong ibenta yan bago tayo pumasok. Pwede ko bang ibalik ng kaunti ang mga gulong? Mag-touchdown muna. Hindi mahalaga ang unahan. Hindi mahalaga ang unahan sa putikan kasi hahawakan ko pa rin. Habang nilalagyan nila ng truck, gusto mo likuran. Sige, may maganda kayong traktora. Gusto nyo bang subukan sa bakuran? Go? Hindi. Tapos na ang bakuran. Ayoko, baka maipit. Ayos ka lang, di ka lang makakatakbo.
Di mo susundan ganito. Buong daan papunta sa loading dock kasama ang spring lock. Pero kailangan nilang gawin yon. Kung kailangan nilang gamitin para sa lahat ng iba pa. Kunin ko na. Nasa 3% kang overloaded. Madaming tao ang matatakot sa ganyan. Isang linggo pa lang ito, pero alam ko ang truck ko na halos bago pa. Si Hope E.0 nagawa na lahat at higit pa. Dapat kaya ko ring lampasan iyon. Hindi ko kailanman susobrahan ang lagay sa baril ko. Hindi ko iisipin gawin yun. Paano mo masusubukan ang Atlas kung hindi mo lalagyan ng sobrang karga? Hindi kami kailanman magkakabit sa parang di labing isa. Magaling, pare. Sige pare, gawin mo ang tag test, umabante ka ng kaunti, ilagay mo sa gear, subukang umabante ng isang talampakan. Iyon na yan, nakuha mo na. Ngayon, hayaan na natin ang lahat. Hindi ko alam kung gagana yan. Nakakiling pa rin ba? Oh. Nakakiling pa rin? Wala akong kaba, pare. Tingnan mo. Wala akong kaba. Alec. Dahil kalahati ng truck ay nasa gilid. Susubukan ko ang isang bagay. Kaya mo yan. Gusto mong ilipat siya ng sapat para mahulog siya. Oo, panatilihin ang konting tensyon sa dulo. Hayaan mong ako na ang bahala. Oh ha, di niya naalala kahit ano. Oh, siya nga yun. Hindi naman siya masama. Stig, anong meron dito para doon? Lawa ito. Hindi naman lawa ito. Lumipat ka pa, Alex. Sige, tingnan natin ang mangyayari. Ano man. Mas maganda na ngayon. Sa harap, oo. Yung katotohanan gusto nila ito. Oh, gusto kong makita. Sana mabuksan natin. Kunin mo ang pangtakip sa ilong mo. Oo, panoorin mo akong mabasa. Kita mo, sabi ko na sa'yo. Sa ganitong baba, di ito kayang ma-counterlean ng perpekto. Walang totoong kaliwa at pusit ito. Tingnan mo. Huwag kang lalapit dyan.
Ngayon, ito na ang totoong laro ng pusit. Pre! Anong palagay mo? Sa tingin mo, makakaalis tayo dito na maayos? Oo naman. May mabigat na timbang sa gilid nito. Pero, tingnan mo. Oo, mas mag-aalala ako kung dito mismo nagsimula, pataas at walang alon doon. Sigurado ako sa unahan kasi nandito ka sa traktora. Medyo mataas pa. Sa tingin ko, ayos ka lang. Doon ka lang pupunta sa pato, di ba? Ang bigat talaga sa gilid na to. Pero huwag ka lang gagawa ng anuman. Mas mabuting dito na lang kayo. Tingnan natin, nandito lang kami buong oras. Gusto kong makita ang harapan at makasama doon. Yan talaga ang gusto ko. Tingnan mo ang harapan. Alex, bubuksan ko na ang Casey. Kunan mo ng litrato para sa thumbnail. Ako ang magtuturo. Tingnan natin kung gagana. Tingnan mo yung thumbnail na yan. Mayabang na pusa. Nakuha mo na yung shotgun, yung pagkuha ng kotse. Bro, para sa permit. Grabe pare, ang galing talaga ng empake nila. Pag binuksan, parang mas mabigat ang karga sa isang side kaysa sa kabila. Sa harap, mas mabigat ang karga sa side na to na maganda. Hindi siya mukhang ganito. Hindi, pero may isa pang balbas. Sige. Kung ganyan, ayos lang yan. Imposible nang i-counterlean pa ito, lampas dito. Oh, kamusta itsura sa likod? Ayos, compact talaga. Kukuhaan ko lang ng litrato. Kita mo, ito ang mga downside. Tulad ng sinasabi ko, hindi palaging 100% ang load shift correction. Hindi ito rocket science na sigurado ang resulta. Ang weird ng amoy dito pare, pusit. Hoy Josh, kung iiwan mo lang ang camera mo kung saan ko ito makukuha, akin na yon. Makikita mo kung ano ang itsura sa ilalim ng ilong ko. Alam mo na, tinatanggal lang. Oh, pero yun yung isa na umaakyat sa kotse para sa drum. Siguraduhin mo na lagi nilang sinasabi yan tungkol sa shorts. Mas komportable. Nung umalis ako ng bahay para lumipad papunta rito, 19 na degrees ang temperatura. Pagpasok ko sa airport at paglabas ko ng airport dito, 86 na. Oo, suot ko pa rin yung parehong sweater, maong, at boots na suot ko sa heat. Bahala na, Arc'teryx, Artex gear. Hindi ko siya makuha. Tungkol lang yan sa lakas ng itaas na katawan. Kaya sana nakuha yon ng Action 5. Sobrang siksik nito nung mano-manong binuo nila ang mga ito. At kahit yung likod, ano nga ulit yon? 10% ba? Hindi naman talaga napuno. Nakakabaliw na kahit ganun lang. Halos lahat ng bigat na pupunta sa harap pag binubuhat sa ere. Si Hope, nakakita ng mahigit 44,000 pounds at mas eksakto talaga yon kasi binabasa niya mula sa boom, yon ang nakikita ng boom. Ngayon, sana nilagyan ko ng load cells bawat linya pero di ko inakalang lalaki ng ganito ang issue, trabaho. Pakisend ng invoice para sa tagas ng hangin. Isasama ko na rin ang travel time. 30 oras portal to portal. Sinabi mo na mataas ang rates mo sa kanya, kaya gagawin kong accessible ito. Nagbibiro lang ako para sa camera. Kailangan kong itanong, gaano katagal mo matatapos to gamit ang Zacklift? Ano nga ba ang Zacklift? Itong mismong trabaho na to.
Gaano katagal inabot? Mano-mano nilang dinownload, isa-isa. Oo, grabe, pero kapag nakuha na, wala nang problema. Mag-isip ng mas matalino, hindi mahirap. Sabihan mo ako kapag handa na. Sige. Ito ay AI. Ito ay AI, homie. Pare, astig ng camera na to, kaya mag-live AI. Pwede na nilang i-off. Alam mo na, bro? Oh, so anong tingin mo, tol? Putulin na agad natin. Pag nasa dock ka na, itatabi ko na truck ko. Ang bait talaga ni Casey. Ito na ang pinakamaganda mong makukuha, maliban kung ibababa mo agad dito. Pwede ring dahan-dahan lang ang takbo kasi agad tayong lumabas para mag-back up sa loading dock. Ngayon, naipatong na niya ng pantay. Dahan-dahan, dahan-dahan. Hindi ako mananagot pag tumaob siya, ha? Kita mo, ngayong wala na siya sa gilid, mas kita mong tumaas ang pagitan at mas malaki ang umbok ng mga gulong na ito. Oh, pero sobrang overloaded na to. Kakayanin pa rin ng mga yan. Ay grabe, sige. Ikabit mo na rin yung mga tornilyo dito. Sobrang bigat na sa side na to. Kailangan pang tumama sa lupa yung likod ng mga gulong. Tornilyo lang yan, pero ang bigat ng buong bagay na to. Sinasabi ko, higit pa yan sa 50, pare. Hindi yan lalamig. Medyo nakatagilid pa rin tong bagay na to. Pag nagsimula na siyang umatras pa kabila, madali na lang itong ituwid. Kaya niya yan, bro. Aalis na ako. Buksan mo na yan.
rin yan. Magandang pera yan. Alam mo, hindi magaan ang mga kahon na to. Mga higit 52,000 libra ng spin. Well, sasabihin ko sana, kung makikita ko ang bigat ng isa sa mga kahon na to, 10 kg, 10 kilo bawat isa, 22 libra. Hindi ko alam. At may 2 tuldok, 2. Sige, oo. Parang, sige. I-fact check mo to. Kung hindi ka naniniwala sa amin pare, libo-libong kahon to. Hindi ito lumampas sa load height line, naipit lang sila dyan. Yun, ang dagdag na saya dito ay yung paghahanda para sa customer. Gagawin ko na, hindi ka binigyan ng premyo ni Buba bro. Hindi. Anong balita bro? Ang landing gear sa gilid na to ay nakaangat sa sahig. Aalis na tayo, kailangan nating panatilihin ang track sa ilalim nito. Hayaan lang na nakataas. Subukan mo bro, babagsak yan kung walang track. Kaya ito ang tinatawag na tamad na paraan ng paglalagay kay Hulk sa lilim gamit ang sikase habang si Alex ay nandoon sa ilalim ng araw. At ako naman nandito. 100 talampakan ang layo. Masayang trabaho mga pare. Sige, ligtas na ang bayad. Grabe itong bakuran. Ang daming anggulo at sobrang tarik. May mga bola pa. Nagugulat ako na hindi ito madalas mangyari. Pero sapat ang pag-offload ng tao kaya ligtas tumalbog. Kami ni Casey ay susunod na pupunta. Salamat Ginong Casey Liddell sa mahusay na trabaho at sa lahat ng tips at tricks. Masaya akong tumayo at magkunwaring gumagawa tulad ng iba. Nakatanggap kami ng 15 libra ng tuna bilang tip. Hindi ko pa ito naranasan dati. Kaya opisyal na kaming bumalik. Si Casey Liddell ay aalis na pabalik ng Oregon. Ayos yun pare, na nandito siya at tumulong. At tingnan mo to. Nakakuha ako ng ilang tahong, tuna at hipon. Ang bait talaga ng mga kasama. Nakuha rin ni Alex. Tapos binigay ni Ginong Casey yung kanya sa akin. Kasi pupunta siya sa Oregon. Hindi mo rin alam na may freezer ako sa truck. Tingnan mo kung gaano kalaki tong piraso ng tuna. Ako, sariwang tuna. May scallops ako, tahong at hipon. Magba-barbecue tayo. Pinakabagay na customer kailanman. Los Angeles style pare. Sigurado ka bang ayaw mo ng parte mo? Tatagal to ng ilang araw. Oh. Ang saya naman nito. Protein shake, wala. Pwede na rin. Yung isa, 50 tonelada yon. At yung isa naman, 35. Talagang kahanga-hanga ang operasyon ninyo. Masaya akong pumayag kayo. Salamat sa pagpapaikot at pagpapatagal ng pagbisita ko. Salamat sa pag-ayos ng tagas. Sige, tutuloy na akong maglakbay pahilaga. Sigurado ka bang ayaw mo ng tuna? Okay lang sa akin kahit wala. Sa tingin ko, di rin ito tatagal sa luma kong Willis. Pag-uwi natin, ipapadala ko ang litrato. Oo, at padalhan mo ulit ako ng litrato pagkalipas ng 3 araw. Kapag sawa at pagod ka na sa tuna, gagawin ko. Oh, salamat sa pagdaan pare. Ayos kang makita. Sige, sa ngayon nakipagkita ako kay Ron Pratt. Palabas lang naman iyon, kaya hindi talaga ako makagawa ng ibang trabaho maliban sa nagawa kong palabas. Hindi rin gumana ang Murphy's Diesel Tour, pero astig pa ring pampalipas oras. Ngayon, kasama ko na si Casey Liddell na marami sa channel ko ang gustong bisitahin ko noong minaneho ko pabalik si Hulk 2.0.
Kaya talagang swak at astig na nagawa naming magtrabaho nang magkasama dito sa teritoryo ko. Aminin mo pare, ang astig ng jeep na yan. Kaya lumipad siya mula Oregon papunta dito sa Huntington Beach na malapit lang at ngayon nagmamaneho na siya pabalik. Kaya mahal ko ang channel na Totol kasi habang lumalaki nakakagawa ako ng astig na bagay. Kaya hindi ko alam kung sino pa ang nasa listahan pagdating sa mga nagtuto sa YouTube. Palaging welcome ang lahat dito. At kung may trabaho, pwede kang sumama. Kita-kits, mga tol. Masayang panahon kasama si Keysilidel. Paalam. Salamat sa mga tumapos ng mahabang video na ito. Sa wakas, natapos ko na ang YouTube collab kay Keysilidel. May mga video na ako kasama sina Ron Pratt, Wreck-It, Rick ng Murphy's Diesel at si Keysilido. Lahat ito nangyari sa nakaraang 3 buwan. Nagkataon lang. Kaya, i-comment nyo sa ibaba kung sino sa tingin nyo ang dapat kong makasama sa susunod na collab. Siyempre, sa makatotohanang usapan, nagtatrabaho ako dito. Alam nyo naman, ito ang trabaho ko. Ginagawa ko ang YouTube na ito para sa kasiyahan lang. Kaya alam kong nababanggit si Matt's Offering at iba pa na malayo ang estado. Hindi lang praktikal, maliban kung may dahilan akong pumunta roon o sila dito. Pero gusto ko talagang i-level up ang channel sa 2026, kaya posible lahat yan. Matagal na rin mula nang huli akong gumawa ng breakdown, kaya ngayon ko lang ito ginagawa. Habang inaayos ko ang Hulk 2.0, makikita niyong pinupuntirya ko ang iba't ibang organisasyon. Sobrang naging abala kami buong linggo. Kaya hindi pa ito perpekto, pero papunta na tayo roon. Sobrang lapit na. Umaasa akong sa susunod na linggo, gagawin na natin ang final details sa wrap, lalo na yung reflective sa Hulk. Makikita mo rin, nasa boom na ang pep. Magiging reflective din yan, kaya kapag nagmamaneho ka sa gabi, gets mo na ibig kong sabihin sa reflective, di ba? Hindi ito ang una kong trabaho, itong video na ito. Sa bagong wrap, gumawa kami ni na Alex at Ventura ng crane nung linggong yon, unang gamit ko ng wrap. Pero dahil gusto ko talagang unahin itong video na ito, makikita mo na ngayon. Lilipat na ako sa rigging box. Makikita mo pa rin ginagawa ito. Alam kong magiging abala si MacGyver sa linggong ito, siya rin ang gumawa ng lahat ng divider dito. Marami pa akong kailangang gawin para isabit ang mga strap. Ginagawa pa talaga ang ganitong mga bagay. Kahon ko ng snatch block at air fitting, lahat ginagawa pa. Pero maganda ang resulta. Ikaw, parang hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ang truck. Tiningnan ko pa ang mga text ko, may mga mula 2023. Baka maglagay ako ng screenshot kung kaya ko. Si Mark ng Tow Industries ay nagtatanong tungkol sa transmission ng bagong Hulk 2.0. 3 taon na rin ginagawa ang truck na ito. Sigurado ako na magdadala ito ng malaking pagbabago. Nasubukan ko na dito sa channel na to. Yung pag-angat sa gilid at kanto. Malaki ang pinagkaiba sa Hulk 1.0. Halos kapantay ko na ang big flipper ngayon. Siyempre, di pa rin ako katulad niya sa likod. Pero sa mga gilid, kaya ko nang sumabay. Ibang klase na ang stability dahil sa dual H-beam platform. Hindi nyo pa nakikita ang loob dahil ginagawa pa. Pero doon ko ikakabit ang Starlink pole ko. Pinili ko ang standard na Starlink kaysa Mini dahil mas mabilis, may sariling router at mas maraming options. Nilagay ko ito sa permanenteng stand habang ang router ay nasa loob. Kung gusto ko, pwede kong ilabas yung router. Tech geek na trip lang. Ipaliwanag ko na lang mamaya pagkatapos at gagawa ng breakdown. Ito ang magiging computer room na may MacBook at editing monitor. Lahat ng gamit ko magiging ayos dito. Parang nabubulol ako sa sinasabi ko. At hindi nabibigyan ng hustisya ng mga litrato at video na to. Kailangan yung makita to ng detalyado. Sabi ko nga, kailangan pa naming tapusin yung last 5% ng wrap process. Sa darating na linggo, gagawa ako ng full breakdown kasama yung taong nag-wrap nito, si Retrospect. Kaya shout out kay Retrospect, ibibigay ko lahat ng socials at links nila kapag tapos na. At gagawin namin yung video na yun ang magkasama. At isang huling bagay, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa atin. Umabot na tayo ng 300,000 subscribers. Alam ko, marami na akong nakilalang tao tulad ni na Ron Pratt at Murphy's Diesel na baka may 10 milyon subscribers na. Congrats sa'yo sa video na to. Si Record, Rick Casey, malapit na sa 500,000.
Ayokong sabihing maliit lang ako, pero talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng likes, sa lahat ng taong nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa atin. Ang dami kong natatanggap na komento na sinasabi nilang sinusubaybayan nila ang channel na ito mula pa noong simula at nakikita nila ang pag-unlad nito. Maganda, mabagal pero tuloy-tuloy ang paglago. Masaya ako na may channel at tagahanga mula simula. At natutuwa akong matagal nyo na itong pinapanood. Sige, paikliin ko na lang. Kita tayo sa susunod. Paalam at sabihin kung ano tingin nyo sa rap sa comments.